I agree, Mr. Chair, hindi talaga tayo pwedeng tumigil ng hearing kung hindi natin talaga nakukuha yung mga necessary, essential, no, na datos para talagang makuha yung hustisya ng mga tao na naging biktima nitong war on drugs na peke, no, na war on drugs. Sa tingin po natin dapat managot, no? Kailangan po magkaroon talaga tayo ng matitibay, no, na mga pahayag dito para nang sa at saka Mr. Chair, gusto ko lang sabihin na we've been asking for the longest time yung mga involved dito na umattend. And patuloy din na hindi uma-attend yung mga ni-request natin, Mr. Chair. And Mr. Chair, pare-pareho naman tayong nagtatrabaho, 'di ba? Sa gobyerno, pare-pareho din tayo o kahit yung simpleng citizen na pinapatawag natin, ordinaryong mamamayan na pinapatawag natin ay pumupunta dito dahil gusto nating malaman yung katotohanan at makapagsalita at sinabi nyo nga kanina, hindi one-sided. But again and again, we've been requesting for the former president to come here para ipaliwanag po yung mga akusasyon sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin yun nangyayari. So Mr. Chair, hindi pwedeng matapos sa ganito, Mr. Chair. When in fact, yun po yung iniiyak ng mga biktima. Yun po yung sinasabi ng mga biktima. Yun din yung sinasabi ng mga datos na pinatutunayan ng mga nakaraan ng iba't ibang mga researchers at mga experts natin na nagsabi na sa mga pahayag ng Pangulo, ng nakaraang Pangulo, doon nagmumula yung problema, Mr. Chair. So hanggat hindi po yun nangyayari, hindi po tayo dapat tumigil. So Mr. Chair, in behalf of Gabriela Women's Party, para po sa mga bata, sa mga kababaihan, sa mga biktima nitong war on drugs na ito, hindi po natin pwedeng itigil ito. Patuloy po tayo magkaroon ng hearing hanggang sa matapos natin at malaman natin talaga yung katotohanan dito sa extrajudicial killings na kinumit during the Duterte administration. And we would like na yung pinakataas, pinakapuno, pinakaresponsable, yung siyang dapat magpaliwanag, Mr. Chair.